for today mga kaibigan. Ganun pa man tuloy ang buhay. The truth will set us free. The truth will prevail. Let's see what will happen next. Diba? Siguro ang gagawin natin ngayon is do not quit. Okay? Reset, restart, refocus as many times as we need to. No, yun ang gagawin po natin. Not only today, but sa mga susunod pang mga araw, always reset, restart, refocus. Just don't quit. Huwag tayo mag-quit. Dahil mga kanyusik, sinasabi ho na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Naniniwala ho ba kayo dyan? Na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos? Aba, doon sa mga hindi naniniwala, bakit hindi kayo naniniwala? Okay? Yan ho ay katotohanan. Sandali lang, ayaw mag-ano ng cellphone ko. Bakit kaya gano'n? Ayaw mag-ikot. Yan na. Oh! Ayaw talaga. Nangyari. Ayan. Okay. Ito po yung katotohanan na gusto naming i-share sa inyo today na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos na dapat nating intindihin. Oo. Bakit? Dahil po nais po ng ating Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit sa piling niya. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1:3:17 mga kaibigan sa Biblia. Sabi rin po sa 1:10, nais kanyang magkaroon ng masagana at makabuluhang buhay kasama niya. Dumarating ho ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manirang. Naparito ako, ibig sabihin, ang Panginoong Diyos, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Sa kabila nito, maraming tao ang hindi nakararanas ng makabuluhang buhay at hindi nakakasiguro kung sila'y may buhay na walang hanggan. Dahil, number 2, likas na makasalanan ng tao kaya't nawalay siya sa Diyos. Mga kaibigan, ang problema ho kasi sa atin, gusto lamang ho nating maging masagana ang buhay po natin, pero yung pang spiritual na pamumuhay po natin, hindi ho natin pinapansin. Diba? Hindi ho natin pinapansin. At pumarito po ang Panginoon Diyos para magyabang na ako ang Diyos. Ako ang hari ng hari. Walang ganun, partner. Hindi siya tumira sa palasyo, hindi siya tumira sa wala siyang sasakyan. Di ba? Opo, kung titignan nga ho ninyo, hindi ho nag-aral ng Panginoon Diyos. Di ba? Bago siya magministro sa edad na 30, partner. Sa edad na 30 nung siya magministro. Okay? So doon sa sinasabi ho natin, bakit maraming taong hindi nakararanas na makabuluhang buhay at hindi nakasisiguro kung sila may buhay na walang hanggan? Dahil number 2, likas po na makasalanan tayo. Kaya't nawalay ho tayo sa Diyos. Sinasabi ho sa Roma, ang lahat ay nagkasala sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. After Adam and Eve too, no? After Adam and Eve. At marami pang propetang dumating sa mundong ibabaw na ito, partner, pero still ang tao matigas ang ulo. Di ba? Hindi nila naiintindihan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. May tinutukoy na dalawang uri ho ng kamatayan ng Biblia, mga kaibigan. Ito po yung pisikal na kamatayan na itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Hanapin nyo ho yan sa Hebreo, mga kanyusik. Okay? Hanapin nyo yan sa Hebreo. Ano pang sinasabi? Espiritual na kamatayan o walang hanggang pagkawalay sa Diyos po. Sabi ho, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag ng mga taksil na mga nagpapakasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan ng mga tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay salawan ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan ng Pahayag 21:8. Kung ang tao ay nawalay sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan, ano ang solusyon sa problema niyang ito? Madalas daw ho nating iniisip na ito ang mga solusyon, relihiyon, mabuting gawa, kabutihang asal. Ngunit sinabi ho, iisa lang ang solusyon na galing sa Diyos. Ano yun? Si Jesucristo lamang ang tanging daan patungo sa langit. Ito po ay pahayag ng Diyos. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya wag natin isang tabi si Kristo, mga kaibigan. Dahil ganap niyang binayaran ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Di ba? Sapagkat si Kristo po na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa ating lahat ng mga makasalanan upang iharap tayo sa Diyos. Tinubos tayo ni Jesus sa pamamagitan po ng kanyang mga dugo at ipinatawad ang ating mga kasalanan. Ganun kasagana ang kanyang kagandahang loob sa atin. At may mga pangako siyang buhay na walang hanggan. Nang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos, mga kaibigan. At ang pang-apat po, mga kaibigan, ay kailangan nating ilagay ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo para tayo po ay maligtas. Diba? Magmanalangin tayo, ipanalangin natin ito na may pananampalataya. Dahil kung magtitiwala ho tayo kay Jesus, mga kaibigan, nangyari na sa iyo ang mga sumusunod. Ayon, ang mga mabuting gawa ay hindi paraan upang tayo maligtas, kundi iisang katibayan o bunga ng ating kaligtasan. Okay? Yan po, mga kaibigan. Ang sinasabi po sa Biblia, manalangin tayo at maniwala tayo na si Kristo Jesus ang naging daan o magiging daan po natin patungo sa Ama sa langit at wala nang iba. At yun ang sinasabi ho dun maniwala ka muna sa Diyos. Kaya trust in God first. Diba? Always God first sa bawat galaw ho natin sa buhay. Paulit-ulit natin sinasabi sa programa natin, partner, lahat ng meron ka ay may katapusan. Even dito sa buhay po natin na meron tayo ngayon, hindi po tayo nagpaparinig, mga kaibigan. Pero posisyon, anong meron ka ngayon, partner? Posisyon sa buhay, kayamanan na meron ka, kapatid. Diba? Kayamanan, ano pa? Titulo? Title baga, Darlene? Yung title. Diba? Tandaan po natin yan, ha? Na lahat po yan ay may katapusan, mga kaibigan. Ang posisyon mo ngayon, sino ka man, ay temporary lang yan. Anong ranggo mo? Anong titulo mo? Limited po yan, mga kaibigan. Darating ang araw na magre-retiro ka at mawawala na ho yung ranggo na yan, ang titulo na yan sa buhay mo. Pero tandaan po ninyo to, ang pagtrato nyo sa kapwa-tao, yan po ang laging maaalala sa atin. Alright? Ang pagtrato natin sa kapwa-tao po natin. Okay? Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, OMOK sa 774.